Nagtapatan ang mag-amang Dennis Padilla at Julia Barreto tungkol nga sa mga hinanakit nila sa isa't isa upang tuluyang maghilom ang sugat ng pagkakaroon nila ng broken family. Narito ang buong detalye, alamin natin. Sa recent vlog nga ni Julia Barreto nitong Sabado ng gabi, Mayo 1, nagkaroon nga ng pagkakataon si Dennis Padilla na sabihin sa anak na begis frustration niya noon sa sarado ang komunikasyon nila ng kanyang anak na si Julia. Lilipas daw ang 3 o 4 na araw na walang nagre-reply sa tuwing nagpapadala siya ng text message sa anak. Sa puntong ito, naungkat ni Dennis Padilla na lubha siyang nasaktan noong panahong nais ipatanggal ni Julia ang apelyedong Valdivia. Taong 2014 nang magsumiti si Julia ng petisyon sa korte na palitan ang kanyang apelyedong Valdivia at gawin itong Barreto. Valdivia ang tunay na apelyido ng ama ni Julia na si Dennis. Nais daw ni Dennis na direktang makausap si Julia para kausapin ito tungkol sa issue. Pero wala raw sumasagot. Sa makailang bisis niyang padala ng text message, kalmadong lahat nga ito ni Dennis. Actually, ang babalikan ko doon, Julia, ganito yan. Remember yung issue na tinanggal niyo yung family name ko? Diba you went to court that you want to take off my family name? That was a dagger. Hindi lang dahil sa pangalan yun ha. It's not the pangalan itself. That's my blood. Kaya masakit yun. Kasi kumbaga, ano pa ba gusto nyo? Barreto na nga ang dala mo sa screen. You are already well known as a Barreto. Bakit mo tatanggalin yung apelyido ko? Ipiniliwanag ni Julia na ang pinag-ugatan kaya nais niyang magpalit ng apelyido ay dahil naging illegitimate children daw sila ng kanyang mga kapatid nang mapawalang bisa ang kasal ni Dennis sa ina nilang si Marjorie Barreto. Ito ay sa kadahilan ng kasal si Dennis sa unang asawa na si Monina Gatos bago pa ikinasal sina Dennis at Marjorie noong 1997. Ipiniliwanag ni Dennis na hindi raw valid ang wedding ceremony nila ni Monina dahil nahuli ang nagkasal na Christian pastor sa kanila na illegitimate ang pagiging wedding minister nito. Ayon kay Dennis, alam daw ni Marjorie ang tungkol sa kanyang previous marriage bago sila ikinasal. Napag-alaman din daw noon ni Dennis na hindi narehistro ang unang kasal niya dahil nakuha siya ng Certificate of No Marriage or SINUMAR mula sa National Statistics Office or NSO nang magpakasal sila ni Marjorie. Hanggang sa naghiwalay raw sila ni Marjorie noong Good Friday ng April 2007 at lehitimo ang church wedding ng mag-asawa. Noong panahong iyon ay papatapos na ang third term ni Dennis bilang konsihal sa Caloocan City at si Marjorie naman ang tumakbo bilang konsihal para sa May 2007 elections. Hiwalay na raw si Dennis kay Marjorie nang pirmahan niya ang dokumento para ma-recognize ang anak niya kay Monina na si Diane. Balik tanaw ni Dennis, ang dami kong pinirmahang mga papel, including the council resolution at iba pang dokumento. There's a paper that I signed that Diane is my daughter. Ipinasok nila sa NSO yon. Pagpasok sa NSO, doon pa lang ako nagkaroon ng 2 paper. The one with your mom and 10 years after, doon pa lang pumasok yun kay Monina. You know Julia, I was thinking nga, kung ipinaglaban ko yun, my marriage with your mom would become legal. That was the legal marriage. Balik sa chance of name petition noon ni Julia, sinabi ni Julia kay Dennis na kaya hindi siya sumagot noon sa mga text message ng ama ay dahil sa mga aksyon nitong nakakasakit daw sa kanya bilang anak. Malumanay na katuwera ni Julia. I think at that time, will you made me kwento naman the story about your marriage with mom being null and void because you didn't know anymore what you were signing. But pa, also you said na parang you would try to message. I think yung panahon na yon na you would try to message and then wala ka na maririnig na response. I think it's because yung history ng mga misunderstandings natin is magte-text ka lang pag may nasaktan ka na. Pag magte-text ka, nasaktan na ako nagawa na yung action, nabigyan na ng action yung mga bagay bago pa nakapag-usap ng maayos. I think everybody was coming from a painful place. Nakuha naman ni Dennis na tila ang sinasabi ni Julia na aksyong ginawa niya ay ang paglalabas niya ng sama ng loob sa media tungkol sa issue nilang mag-ama. Paliwanag ni Dennis, alam mo Julia, bago ako nagpa-interview dati, yung sa apelyido, kaya ako nagpa-interview kasi walang gustong makipag-usap sa akin. Number 1, I tried calling you. I want to ask, is it true that you are removing my family name? Ilang text yun, marami yun.
Nung di ako nakapasok sa inyo anak, I even texted the secretary of Mr. M. Totoo ba na tinanggal nila yung apelyido ko? Ang sinagot sa akin ng office, ayaw namin makialam dyan, Dennis, kasi personal na iyon. Malumanay na pagpatuloy ni Dennis Padilla, so sa madaling salita, I was frustrated, no one wants to talk about it. Walang gusto kumausap sa akin. Oo papa, pinapatanggal namin apelyido mo. Saka hindi ko maintindihan bakit kailangan ipatanggal. Makakabawas ba ito sa pagkatao mo? No. Makakabawas ba ito sa popularity mo? No. Dito na sinabi ni Julia na malalim ang sugat na naidulot sa kanya ng paraan ni Dennis ng pakikipag-usap sa kanya noon. May mga hindi raw magandang salita ang ama na nakasakit sa kanya bilang anak. Pagtatapat naman ni Julia kay Dennis, but then again pa, just to repeat myself, when you sign those papers to make your marriage with mom null and void, ultimately, that made us your illegitimate children, so we were trying to correct your mistake. But I think one of your frustrations is you think you didn't get the communication that you wanted. I think one of the things that you are missing here, there are so many moments before. You always question why you feel like nobody's responding to you. You always feel like I'm not hearing from everyone, not knowing how much pain and heart you caused us before trying to talk to us. Because at that point, we were already too pent. We were already too scared of you. Pa, I wish that you would also acknowledge the fact that okay, maybe I have done something to scare my kids off. Malaking hadlang daw sa relasyon nilang mag-ama noon ang kawalan ng maayos na komunikasyon. Paliwanag pa rin ni Julia before, when we would speak on the phone, you know this, pa, you wouldn't have the best tone and the best choice of words. If I'm being honest, I'm gonna talk for myself, not for my other siblings. Of course, that scared me. That traumatized me. Of course, that scared me. But you see pa, even despite all those painful words and action, I still fought hard to keep a certain relationship with you.